Amen. Amen. So, good morning po sa buhay ng bawat isa sa atin. Pinagpalang umaga. So, pinagpala po tayo. Welcome po sa ating Sunday service. Amen. Kumusta po ang bawat isa? Laging Amen. Pwede po ba harapin natin yung ating mga katabi at sabihin, ako ay masaya. Ako ay masaya na nandito ka. Amen. Can we declare something good sa ating mga katabi? Pwede sabihin natin sa kanya, ang ganda mo, ang pogi mo, ang bait mo, pinagpala ka, napaka-yaman mo. Amen. So lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Sabi po sa Mark chapter 11, verse 23. Basahin po natin. Mark 11:23 po. Sabi po dito, in the same way after, Mark 23:11. Thank you po. Sabi po dito, sabi ni Jesus, I tell you the truth. If anyone says to this mountain, sabi nyo nga yung word na says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believing that you have received it, it will be yours. So, importante po sa buhay ng bawat isa sa atin, yung ating mga sinasabi. No, I don't know kung gaano karaming word of God yung ating pinaniniwalaan. Okay, how many word of God yung ating memorize, pero kung ano yung word of God na in-speak natin, it matters. Amen? So, may mga tao, no, sinasabi nila kung ano yung nangyayari sa buhay nila. Tama po? Kung meron silang sakit at karamdaman, sasabihin nila yung sakit at karamdaman. Kung sila po nahihirapan, sasabihin nila sila'y nahihirapan. Hindi po masama po yun. Nagiging honest na po tayo. Pero mas maganda po na sasabihin po natin kung ano po yung pinapaniwalaan po natin. Amen? Kasi ang ating reality, ang ating realidad ay hindi yung circumstansya na ating nararanasan. Amen? Yung circumstansya na nararanasan mo, hindi yan yung reality mo. Ang realidad natin is yung Word of God. Amen. Amen? Alam niyo ba na pwedeng pinagpala ka tapos wala naman yung bigasan mo? Alam mo ba na pwedeng ikaw ay pinagaling ng Panginoon pero meron kang nararamdamang masakit? It doesn't matter na mauupo sa laman ng bigasan, hindi ka na pinagpala. Amen? It doesn't matter na may nararamdaman kang masakit sa iyong katawan, is hindi ka na pinagaling ng Panginoon. Amen? Ang reality natin is yung hindi yung nararamdaman natin, ang reality natin hindi yung nakikita natin, ang reality natin hindi yung sinasabi ng iba tungkol sa atin, ang reality natin is yung sinasabi ng Word of God para po sa buhay ng bawat isa. Amen. Hallelujah. Amen. At sinasabi ng Word of God, ikaw ay greatly blessed, you are highly favored, and deeply loved. Amen. Amen. It doesn't matter ano man yung nararamdaman mo, it doesn't matter ano man yung sitwasyon na meron ka, pero yun yung realidad natin. Amen? Kung hindi ka naniniwala, sabihin mo yan kay Sarah at kay Abraham. Sabi ng siyensya, hindi na magkakaanak yung taong 100 years old na at paug pa. Saradong palungan. Amen? So, kahit balik-baliktarin mo, hindi na pwede magkaanak ang babaeng paug at 100 years old pa. Pero dahil sinabi ng Panginoon na ikaw ay magkakaanak, ano pong nangyari? Nagkaroon ng kaganapan. Amen. So sinasabi man ng iba kung imposible na yung sitwasyon mo ngayon, sinasabi man ng iba na hindi na magbabago yung sitwasyon mo ngayon, pero sinasabi ng Word of God, you are greatly blessed. You are highly favored and deeply loved. Pwede ba sabihin natin sa katabi natin, you are greatly blessed, you are highly favored, and deeply loved. Amen. Alam niyo po, yung mga bad people, nagre-reign sila kapag ang mga good people ay nag-stay silent. Amen. Kapag tayo po ay nananahimik, yung mga bad people daw ay nagre-reign. So there's something kapag tayo po ay nagsasalita. Amen. So there's something na nangyayari kapag binibigkas po natin yung Word of God. Actually, sabi sa Joshua chapter 1,
verse 8. Pwede po babasahin po natin. Parang atin wala sa outline lahat ng mga nababanggit ko yata. Sorry po. Okay po. Sabi po sa Joshua chapter 1, verse 8. Yes, meditate. Amen. Sabi po dito, do not let this book of the law depart from your mouth. Amen. Meditate. Sabi nyo nga yung word na meditate. Meditate. Sa Tagalog, pagbulay-bulayan. Okay, day and night. Amen. So that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Minsan, ang tatandaan natin dito, prosperous and successful. Amen. Gusto ko yung prosperous and successful. Pero yung susi, para maranasan natin yung tunay na prosperity, at yung susi, para maranasan natin yung tunay na success, hindi po natin, nakakalimutan po natin. And sinasabi po dito, kung gusto natin magkaroon ng tunay na prosperity at tunay na success, sabi po dito, meditate. Sabi niyo nga yung word na meditate. Pagbulay-bulayan. Alam niyo po, yung Hebrew word ng word na meditate, ang ibig pong sabihin na hindi lang yung i-memorize mo yung word of God, ibig sabihin na paulit-ulit mong bigkasin. Amen. Paulit-ulit mong bigkasin. May mga times na yung narinig mong word of God, yung Psalms 23, where the Lord is my shepherd, I shall not want. So una, hindi mo masyadong naintindihan, pero habang pinaulit-ulit mo sa iyong buhay, amen, nagkakaroon ito ng, realidad sa buhay natin. Yes. Amen? Na nung una, nakapokus tayo sa mga pangangailangan natin, pero as we speak, no, habang binibigkas natin yung Word of God over sa mga situation natin, yung focus natin mula sa pangangailangan, yung focus natin mula sa problema, yung paningin natin mula sa nararamdaman natin, na itutuon na natin ngayon sa source ng solution sa mga problema natin, sa ating shepherd. Amen. So there's power kapag meditate natin yung Word of God. Amen. Ibig sabihin, paulit-ulit na sabihin. Amen po? So sabi ko kanina, I don't know kung gaano karaming Word of God yung nasa puso natin, pero importante yung lumalabas sa bibig natin. Amen po? Kasi kailangan mong speak. Di ba sabi sa Mark chapter 11 verse 23, kailangan mong sabihin sa mountain. No, hindi na dapat tayo naniniwala. Dapat kausapin mo kung may problema ka kasi laki ng bundok, kausapin mo yung problema mo. Amen? Kausapin mo yung problema mo. Speak the promises of God. No? No, listen, we are too busy. No, we are too busy. Minemeditate natin kung gaano kalalaki siya, imposible. Paulit-ulit. Amen? Nagdudwell tayo sa hindi magandang nararanasan natin na nakakalimutan natin na may pangako ang Diyos sa bawat sitwasyon na meron po. Amen. Alam niyo po kung bakit minsan ang buhay Kristiyano hindi masayang tuloy kasi umaga pa lang minimeditate na natin yung mga problema at pagsubok natin. Amen? Pero pag-isip mo pa lang sa umaga, i-speak na natin yung Word of God, pinangawakan na natin yung Word of God, alam niyo po yung buhay natin magiging masayang tunay. Amen? So hindi po natin dinideny yung realidad ng problema. Pero nagkakaroon tayo ng bagong perspective na yes, may problema po, pero mas makapangyarihan, mas maganda ang pangako ng Diyos sa aking buhay. Amen. Kaya kapag may problema ulit, naranasan ulit yung mga problema na meron kang mga nakaraang panahon, hindi ka na matatakot kasi alam mo na ang Panginoon ay tapat noon, tapat pa rin siya ngayon, at patuloy siya magiging tapat sa mga susunod na panahon. Amen. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sabi mo nga sa katabi mo, na medyo inaantok na, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon is The Power of the Tongue. Sabi po nito, the power to shape your destiny. Amen. So, the tongue. Ano ba yung tongue? Dila. Okay? Ang ating dila ay may kapangyarihang i-shape yung ating buhay at yung ating destiny. Amen. So, kung ano man yung gusto natin anihin sa mga susunod na panahon, okay, nagmamatter kung ano yung ating mga sinasabi. Amen.
So sabi po sa Proverbs chapter 18, verse 21, death and life are in the power. Sabi, are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. So sabi raw, ang kapangyarihan for death and life ay nasa ating mga dila. Amen? Sabi nyo nga po yung word na dila. Okay? Buhay, kamatayan. Okay? So importante po, kung gusto po natin maranasan yung buhay, kung gusto po natin maranasan yung kamatayan, it depends kung paano natin kinokontrol yung ating mga dila. Amen po? And they that love it shall eat the fruit thereof. Amen? So mamaya pag-uusapan natin kung paano yung bawat words na binibigkas natin ay parang mga binhi. Amen? So isipin nyo pag binhi, no, hindi mo naman kaagad nakikita yung resulta, pero siguradong mamumunga, and time will come, kakainin mo kung ano yung binunga ng mga binhi na yun. At sinabi doon, every words na sinasabi po natin, maniwala man tayo o hindi, is para tayo nagtatanim. Yes. Amen? So ano man yung magandang sinabi natin, nagtatanim tayo ng maganda. And sa the same na parehas na token, ano man yung mga sinasabi natin hindi maganda, para rin tayo nagtatanim at yung binhi na yun ay unti-unti tumutubo and it will shape. Amen? Ito yung maghuhugis ng ating buhay at ng ating destiny. Amen? So kung gusto natin magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, kailangan control muna natin yung maliit na dila na meron po yung bawat isa sa atin. Sabi mo nga sa iyong katabi, kontrolin mo yung dila mo. Sabi ko sana hawakan ko yung dila mo, parang ang pangit mo pakinggan. Kontrolin po natin yung ating mga dila. Ang words po ay napakaligtas. Sabi po dyan sa next slide po natin, ito po, napaka-importante po na next slide po. Sige po, words are small, but they are never insignificant. Ibig sabihin, kahit ang mga words ay napakaliit lamang, pero ito po ay napaka-importante. Amen? Ang iyong simpleng salita ay pwedeng magbuo ng relasyon at pwedeng magwasak ng relasyon. Ang iyong salita ay pwedeng magpagaling ng puso at pwede rin itong sumugat. Amen po? So isipin natin, how many relationship, how many friendship, how many marriage, no, yung nasira dahil hindi natin natutunang kontrolin yung ating mga dila. Amen. At how many naman yung mga puso na nagkaroon ng pag-asa, relasyon na nabuo, pagkakaibigan na tumibay dahil natutunan natin kontrolin yung ating mga dila. Amen. Hindi porket galit ka, may lisensya ka na sabihin yung gusto mong sabihin. Amen? Hindi porket galit tayo, meron tayong license na sabihin yung gusto nating sabihin. And most ng mga sinasabi natin kapag tayo ay galit, yun yung mga words na lubos-lubusan nating pinagsisisihan. Amen? At kung meron tayong unan ng balahibo dito, at sinabi ko yung unan na punong-puno ng balahibo at tinangay ng hangin, at sinabi ko, kunin natin lahat, makukuha natin lahat yon. Hindi na, pwede may makuha ka, pwede kong may ma-restore, pwede kong merong maibalik, pero hindi lahat may babalik mo. The same thing with the words. The same thing din sa mga words na binitiwan natin. No, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa mga tao na kapaligid sa atin. Amen. Hindi lahat may babalik na natin. Okay? So mas maganda na maging mindful tayo at maingatan natin yung ating mga dila. Amen. Amen po? So yung ating mga dila ay pwedeng maging tubig o maging gasolina. Amen? Sabihin mo nga, ang dila ay pwedeng tubig or gasolina. Na kung may sunog, pwedeng ang dila mo ay makatulong para mawala yung apoy, tubig, o pwedeng magpalaki ng apoy. Amen? So, halimbawa sa mga parang sa chat no? Di ba? Minsan sa mga gossip chat. Ay pala, ibig sabihin ng GC. Group chat pala, hindi pala gossip chat.
Sinabi ng gossip, chismis. Madalas sa mga chat, meron tayong mga GC. Hindi gossip chat GC group chat yun, okay? Pinag-uusapan natin kung ano yung mga ginawa nito sa buhay natin. Pero alam nyo, yung word, mamaya pag-usapan din natin na hindi lang ito about sa word na binibigkas natin, maging ito rin po ay connected sa mga pinopost at tinatype natin online. Amen po? So sabi po dito, ano po ba yung ibig sabihin ng mga words na binigkas natin doon sa may Proverbs 18 verse 21? Yung sabi po doon, death. Yung death po ay galing po siya sa word na mavet. Nang ibig sabihin is, it means ruin, destruction, calamity, or death itself. Okay? So yung words mo can kill trust, can kill dreams, and also can kill relationship. Amen? Hindi lang ito about physical death, maging emotional and spiritual din po. Amen? So pag sinabing yung word mo ay pwedeng magbigay ng death, it means ruin, pwedeng makasira, destruction, calamity, or death itself. So pwedeng makasira ng tiwala, makasira ng pangarap, at makasira ng relationship. Okay? However, yung life, which means chayin, yung word na life means chayin, ang ibig po sabihin po nito is vitality. Amen? So, next slide po. So, vitality, wholeness, and flourishing. So, yun po yung ibig sabihin ng life. No? Kapag ang sinabi yung word mo ay nakakapagbigay ng life, ibig sabihin nakakapagbigay ng vitality, wholeness, and nakakapag-flourish. Amen? Nakakapagpalakas, nakakapagpabuo, at nakakapagpalago. Amen? So it depends kung paano natin gagamitin yung word natin. At sinabi po rito yung word na power. Yung word na power, sabi po dito, death and life are in the power of the tongue. Yung word na power, ang literal na meaning po ng word na power is hand. Okay? Kamay. Okay? So kapag ikaw ay gagawa ng isang bagay para makreate mo ito, kailangan ng isang kamay. At yung kamay na mag-create ng death or life sa ibang tao at sa buhay mo, yun yung word na binibigkas mo. Amen? So ayun yung tongue natin. Amen po? So yung tongue natin ay kamay na bubuhat, magbibigay ng buhay, nourishment, vitality, wholeness, flourishment, or pwede magbigay ng ruin, destruction, calamity, or death itself. Amen po. So ganun po ka-importante yung ating mga dila. Okay, so tongue. Galing po siya sa word na lason. Hindi lason lason. So ang dila natin ay hindi naman lason. Ang Greek word na po, Hebrew word na po is lason, nang ibig sabihin na speech, language, or even your expression. Okay? Hindi lang ito yung sinasabi mo, kung ano yung sinabi mo, kundi kung paano mo ito sinabi, at kung ano yung motibo mo, kung bakit mo ito sinabi. Okay? At ito na yung huli, sabi, eat the fruit. Okay? Sabi po, ang ibig sabihin ng you will eat the fruit. Okay? Sabi po, pagka ikaw, sabi, death and life are in the power of the tongue. Okay? And they that love it shall eat the fruit. So meron pong fruit na naibibigay yung ating mga sinasabi. Okay? At ang ibig sabihin ng fruit po dito is to partake of the harvest of your word. Okay? So to partake the harvest of your word. Okay? So ibig po sabihin kapag fruit, kung ano yung continually na sinasabi mo, eventually, magiging reality at i-harvest mo. Okay? Kung ang laging lumalabas sa bibig mo is bitterness, kung ang laging lumalabas sa bibig mo is negative, so it will shape your destiny, it will shape your tomorrow. Huwag kang magtaka kung bakit puro negative yung nangyayari. However, kung ang lagi natin binibigkas is life, ano yung mangyayari? Ang buhay natin ay magiging buhay na buhay. Amen. Kaya yung mga anak natin, no? Kahit gaano tawag natin, mabait, no? Pinagpala. Ano yung power of declaration? Okay? Ngayon kapag yung asawa mo, sasabihan mo na yung asawa mo, buwisit na asawa to, magiging buwis niya. Pag sinabi mo yung asawa mo, pinagpala. Okay?
napakaganda at napaka-pogi. Eventually, yung asawa mo, magugulat ka, mas lalong magiging pogi. Mas lalong, parang bulaklak. Ano ba yun? Nagmumukad ka. Amen. So, it depends kung paano po yung mga words na sinasabi natin. And also, importante rin sa ating mga anak. No? So, kapag ka nagdededicate tayo ng bata, importante yung role ng ating mga magulang. At isa sa mga role, is bigyan natin ng magandang encouragement yung ating mga anak. Hindi natin i-discourage sa pamamagitan ng ating mga salita. Amen? So, sabi po dito, ang word na binibigkas po natin ay meron po siyang creative power. Okay, so next slide po. Sa Genesis chapter 1, nung naisip ng Diyos na likhain yung langit at lupa, anong ginawa niya? Nagsalita siya. Amen. Kapag may naisip ang Diyos na likhain, paano niya nililikha? Through His Word. Amen. At sinabi sa Bible na we are created according to His image. Okay? Kung si God ay merong creative power ng kanyang word at tayo ay kinreate according to His image, maniwala ka man o hindi, yung words mo rin is merong creative power. Yeah. Amen na. Ano man yung sinasabi mo, merong nangyayari. Okay? Alam niyo po, meron pong scientist na nag-aral sa Japan. Meron pong picture dyan. Okay? Ito po yung pinag-aralan niya, hindi masyadong kita, no? Kung ano ang magiging molecular structure ng tubig kapag pinipigkasan mo ng magagandang salita at hindi magandang salita. So yung tubig, bago niya ilagay sa freezer, pipigkasan niya ng hindi maganda. Okay? Kung makikita po natin sa picture, yung una dyan, napakaganda, no? Ayun yung word na thank you. So, bago niya ilagay sa freezer yung tubig, okay, sinasabihan niya, thank you, thank you, thank you. Okay, at alam niyo, after niya ilagay sa freezer, at ito ay tumigas, tinignan niya yung molecular structure, ang kinalabasan po ay napakaganda. Yung pangalawa naman po, hindi maganda. Ang word na binibigkas na lagi is, you make me sick. Okay, parang sinasabi niya, you are worthless. Lagi niya sinasabi, wala kang halaga, wala kang halaga. At alam niyo po, ang laki ng difference ng molecular structure ng pangalawa, yung kulay dilaw, doon sa una. Kasi yung pangalawa, parang walang hugis, walang design, at magulo. Amen? So, pangatlo, ang ganda rin. Ito, sinasabi niya, I love you and I appreciate you. Yung pangatlo. So, napakaganda rin na create ng yung molecular structure. Ito po yung structure ng tubig bago niya ipag-pray. Hindi niya pa pinag-pray, pero after niya ipag-pray, nagkaroon din ng pagbabago yung molecular structure. So, something is happening. Even sa water na nagkakaroon ng effect yung ating mga words na binibigkas. Maganda man yung word na sinasabi mo at ang nakakalungkot, kahit kung hindi magandang sinasabi natin, meron ding epekto. Sa tubig lang yun sa tubig pa lang yun the same with sa ating mga situation at sa ating buhay. Amen? So ano man yung, tulad na sinabi ko, it is fine na sabihin mo yung nakikita mo. Pero it is much far better na sasabihin mo yung gusto mong mangyari. Amen? Kunyari sa anak mo, nakikita mo, pasaway. Ano yung gusto mong mangyari sa kanya? Pinagpala. Amen? Kaya nga si Abraham, mula sa Abram, okay, wala siyang anak, ano ginawa ni Jesus? Ni God? Ginawa yung pangalan niya na Abraham, na ibig sabihin ay ama ng maraming lahi. No? So kapag may tumatawag kay Abraham, ang tawag sa kanya, ama ng maraming lahi, pero wala siyang anak nila. Wala pa siyang anak. Pero paano nagsimula? Yung pagbabago. Nagbago muna yung word. Amen. Binago muna yung pangalan niya. Binago muna yung mga binibigkas sa buhay niya. Okay? Mula sa araw na to, tatawagin na siya ng asawa niya, hindi Abraham, kundi Abraham, ama ng maraming lahi at wala pa siyang anak. And true enough, amen, true enough, nagkaroon ng manifestation yung word na binibigkas ni Sarah kay Abraham. Amen?
Ano yung Word of God na dapat natin ano yung mga words na dapat sinisimulan natin bigkasin sa ating mga asawa? Ano yung mga Word of God na dapat binibigkasan natin sa ating mga anak? At ano yung Word of God na dapat binibigkas natin sa ating mga sarili? Word of discouragement mo ba? Or word of hope and encouragement? Amen? So yung ating mga salita, nagmamatters. Sabi mo nga sa iyong katabi, napaka-importante ng salita mo. Amen. Huwag mong babaliwalay. Amen? Sabi po rito, may dalawang bunga. Sabi po sa Matthew 12:37, Matthew 12:37, by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. Okay? Sa Matthew 12:37. So sa ating mga salita, pwede tayo mag-justify, mapagpala. Sa ating mga salita, pwede tayo mag-condemn. Amen? Dalawang bunga ng ating mga salita. Okay? Words that brings death. Doon muna tayo sa words na nagbibring death. Ng death. Okay? Number one, ano yung mga words na nagbibigay ng kamatayan? Yung mga critical o mga hurtful na words. Okay? Yung mga sinasabi natin nakakasakit. Okay? Like, hindi mo kaya yan. Okay? O kaya, napakahina mo, you are not good enough. Yung mga salitang ito ay nakakapatay ng motivation. Amen? Nakakapagbunga ng kamatayan. Yung gossip and lies. Okay? Nakakapag-destroy ng unity and trust. Pangatlo po na words that bring death is yung fearful or negative words. Yung mga fearful o yung mga negative words, ito po ay nagsusuffocate ng ating pananampalataya. Amen? So tayo, di ba, minsan nagwo-worry tayo. At kung gaano karami yung listahan ng salita na pinagwo-worry natin, ibig sabihin, kung gaano karami yung pinagwo-worry mo, kung gaano kahaba yung listahan ng wino-worry mo, ang ibig sabihin, gano'n lang kaliit yung ating pananampalataya. However, kapag lumalaki yung ating pananampalataya, lumiliit yung listahan ng ating pinag-worry. Kapag maliit na lang yung wino-worry mo, ibig sabihin, lumalaki na yung ating pananampalataya. Amen po? So, instead na magbigkas tayo ng mga fearful or negative words, tayo po ay magbigkas po tayo ng mga salitang nagbibigay ng hope, nagbibigay ng love. Amen? And we never know, tulad ng tubig, tulad ng molecular structure ng tubig, something is happening, hindi natin nakikita. Pero later on, magkakaroon ng manifestation nito, magkakaroon ng bunga, at yung bunga nito ay kakainin natin. Amen po? So, knowing that, medyo magiging mindful tayo sa mga words na sinasabi natin. Kapag huwag lang tayo salita ng walang control. Parang minsan kailangan may gusto ko masabihin para mapapaisip ka na. Amen? Kasi ano man yung sasabihin mo ay parang binhi. No? Binhi na lalago at aanhin. Pag wala rin naman yung bigas, ano sasabihin natin? Amen? Pag wala na naman yung bigas, may paparating. Amen? Tulad ng tinatanong natin lagi, pag tinanong ka ng katabi mo, pag tinanong ka, may pera ka ba? Ano sasabihin natin? Marami. Okay, pag sinabing asan, paparating na. Amen. Pag sinabing magaling ka na ba? Amen. Pinagpala ka ba? Amen. Parang ilan na kayo nag-i-amen ha? Amen. Amen. So, tignan natin yung ating sarili, hindi kung paano natin tinitignan yung sarili natin, kundi kung paano tayo tinitignan ng Panginoon. Sabi ng Bible, we are greatly blessed. Amen. And the blessing of the Lord will make you rich. Amen. So will make you rich. Ulitin ko, the blessing of the Lord will make you rich. Sa mundo, ang word na blessing is nakadepende kung gaano karaming materials na meron ka. Material possession. Pero sa Bible, ang ibig sabihin ng word na blessing, na walang S, it is the empowerment na binibigay ng Diyos. At kapag ikaw ay merong blessing na walang S, okay?
magkakaroon ka ng maraming blessings. Amen? So bago dumating yung blessings, blessing muna. Amen? At ikaw at ako ay binibless ni Lord. And dahil ikaw ay binibless ni Lord, kasunod na yung mga blessings. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, blessings. 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 Ano yung word na nakakapagbigay ng buhay? Word of encouragement. Okay? Word of encouragement. No? Alam niyo po mga kapatid, tulad na sinabi ko kanina, yung mga bad people nagre-reign dahil nananahimik daw yung mga good people. No? Huwag mong ipagdamot yung word of encouragement. Yes. No? Alam niyo minsan, hindi about usapin ng pera. No? Kahit wala naman yung pusa natin, pero there is something in you. Yung word of encouragement na pwede magpabago ng sitwasyon ng iyong kasama. No? Sometimes kailangan lang nila ng encouragement galing sa iyo. Amen. Hindi ka man kailangan ng lahat ng tao, pero definitely merong isang taong nangangailangan at ikaw lang yung pwedeng tumulong. Yes. Amen. Alam niyo po, noong 9/11, ano ba yun? September 11, 2001 po ba yun? Nagkaroon ng tragedy, di ba? Inatake yung US. No? Maraming bumbero, maraming gobyerno tumulong no? Pero kahit yung mga gobyerno nagpo-provide ng bahay, ng financial assistance sa mga tao, yung mga tao broken pa rin. Kasi nawalan sila ng mga mahal sa buhay. At hindi nila alam kung paano ipagpapatuloy yung buhay nila at kung paano haharapin yung kinabukasan. Amen? At alam niyo po, maganda po doon. May mga believers, no? Hindi sila nanatiling tahimik. Pumunta sila sa lugar na yun at pinag-pray nila yung mga tao. Wala man silang in-offer na financial help. Pero yung pinaka-best help na binigay nila is yung word of encouragement and prayer na binigay nila. Amen? Kasi hindi lang ito usapin ng finances. Okay? Yung word mo is pwedeng bumuo o magpasulat ng kanilang mga puso. Amen? So huwag mong ipagdadamot yung word of encouragement natin. Yung katabi mo, isang buwan mo na yung katabi, hindi mo pa kinakausap. Amen? Yung nasa likod mo, lagi mo nakakasabay yung minsan, nasasalubong mo, hindi kayo nagkakamusta. Huwag mong ipagdamot. We never know kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Pero one thing for sure, lahat tayo may pinagdadaanan. Di ba, alam natin yung story, yung nag-trending ngayon, yung anak ni Kuya Kim, no? Si Eman. No, si Eman po ay meron po siyang problem. At alam natin, no, binawi niya yung kanyang buhay. So, ang problema po ng tao is temporary lang. Okay? Pero ginawa niyang solusyon is permanent solusyon. Gaano man kabigat, gaano man kalaki, gaano man kahirap, yung mga sitwasyon na meron tayo mga kapatid, ang sabi ng Biblia, ang problema ay dumadaan lamang. Merong simula at sigurado matatapos din yan. Amen? Kailangan mo lang magpakatatag at huwag kang gagawa ng mga permanenteng solusyon. Amen? So we never know, baka yung katrabaho mo, wala kasi nag-expect kung ano yung sitwasyon, ano yung pinagdadaanan. Baka yung katrabaho mo, baka yung katrabaho mo na nasasalubong mo, baka yung naglilinis sa opisina nyo, yung naglilinis sa school nyo, yung kapitbahay nyo, iba na yung pinagdadaanan niya. Kailangan niya ng word of encouragement. Mga kapatid, amen? Merong power sa ating pagsasalita. And it can bring life. Amen? Pwede ito magbigay ng buhay. Amen po? Sabi po sa Proverbs 15 verse 4, a gentle tongue is a tree of life. A gentle tongue is a tree of life. Sabi nga sa Proverbs 12 verse 18, a reckless words fears like a sword. So ano po ba yung klaseng word meron tayo? Reckless words or a gentle tongue? Amen. So pag-uwi natin, pag-bulay-bulayan natin, no? Lord, mula sa araw na ito, medyo kontrolin ko na yung aking bibig. Amen.
Instead na i-blame ko yung asawa ko, i-encourage ko. Instead na i-blame ko yung anak ko, i-encourage ko. Amen po. It brings light po. Amen? So ano po yung application nito sa ating present time? Sabi po, the tongue in the digital age. Yung tongue po is not only what we speak, but also what we type and post. Okay? Sabi nito today, our tongue is not only what we speak, it is also what we type and post. So ano man yung mga tinatype natin, ano man yung mga pinopost natin, yun po ay parang tongue. Okay? At ang nakakalungkot, mas mabilis itong mag-spread. Kapag dito nagsalita kayo, kausap mo na yung makakarinig. Kapag ka nag-post ka, at pag nag-type ka, pwede kang maging source of life and death sa mga makakabasa po nito. So your online words can either lift up someone or ruin their name. Amen? So, maging responsible po tayo sa ating mga pinopost. At ito po yung napakaganda po. What you post reveals what's in your heart. Kung ano man yung pinopost po natin, nire-reveal nito yung kondisyon at laman ng ating mga puso. Kung nagpo-post tayo ng maganda, it only reflects kung ano yung laman ng ating mga puso. Kung nagpo-post tayo ng mga blessing natin, it reflects yung puso natin na mapagpasalamat. No? Pero kung nagpo-post tayo ng mga hindi, ng mga nakakasira, it also reflects yung kondisyon ng ating mga puso. Sabi sa Matthew 12 verse 34. Okay. Matthew 12:34, sabi po rito, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano man yung ating sinasabi, yun yung abundance ng ating puso. Amen. So kapag ang minimeditate po natin ay yung napapanood natin sa mga teleserye, yung madadrama, isipin nyo yung lagi yung pinapanood yung mga K-pop drama. Di ba? Ang drama. Ano yung lumalabas sa bibig mo? Ang drama mo na. Parang ang drama na ng mga words mo. Sinasabi mo na, grabe, na-happy nyo na ako. Wow, happy. Amen. Kung minsan nagiging madrama yung words natin, depende kung ano yung laman ng ating mga puso. Kapag kami meditate mo yung problema, ang nagiging laman ng bibig natin, puro reklamo na. Nung kapag kami meditate mo is galit, ang pinakalumalabas sa bibig mo na, mga hindi na maganda. Pero kapag meditate mo yung inawit natin kanina, all my life you have been faithful. Amen. Amen. The goodness of God. Ano yung lumalabas sa puso natin? Word of hope and word of love. Amen? So, out of the abundance of the heart, the mouth speaks po. So, bantayan din natin kung ano yung minimeditate ng ating mga puso. Amen po. Sabi mo kasi yung katabi, i-meditate natin yung word of God. The tongue in our homes. Okay? Maraming bahay yung nagfo-flourish. Ibig sabihin parang bulaklak na namumukadkad. At marami ring bahay at tahanang nahahati dahil sa isang salita. Amen? Pag sinabing hiwalay, puti at teklo, maglalabay. Pag sinabing hiwalay, amen? So, yung words natin, amen? May natututunan po ba tayo ngayong umaga? Amen! So, huwag po kayo mag-alalaan pa lang, mag-11 pa lang naman, matatapos na po tayo. Magulang, let us speak blessing sa ating mga anak. Amen? Walang ibang unang iintindi at mag-i-encourage sa ating mga anak kundi tayo. Amen. Amen. Naiintindihan ko po. Minsan talagang tolero tayo sa dami ng problema ng buhay. Amen. Tolero tayo sa ating mga obligasyon sa buhay. Amen. Pero
let us guard yung ating mga tongue at yung ating mga anak is mag-benefits po sa ating mga dila. Let us speak life sa ating mga anak. Amen? Kapag ano tawag doon sa high school, 6 years na, dapat 4 na taon lang. Diba? Kasi may senior high na. May senior high. Anak, kaya mo yan. Amen? Anak, kaya mo yan. Amen? Huwag po tayo, mahal ang teacher eh. Kumbaga, nagmamasara sa high school. Walang ibang magsasalita ng maganda sa ating mga anak, kundi tayo. You know, ang mundo natin ay napaka-unfair. Maniwala po kayo. Pag lumabas yung anak natin, lumabas yung mga asawa natin, pumasok sa mga trabaho, napaka-unfair ng mga nakakasalamuhan. We never know kung ano yung struggles nila outside. We never know kung ano yung mga pinagsabi ng boss niya na tinitiis at kinikim-kim niya. We never know kung gano'ng masasakit yung mga narinig niya sa paligid. We never know kung ano yung mga masasakit na naranasan ng mga anak natin sa labas. Masasakit na naranasan ng ating mga asawa sa labas. At pag uwi sa bahay, ulitin ko ulit, pag uwi sa bahay, naging rapper. Amen? Meron pang wala sa church natin nun. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Mula sa araw na to. Gusto, di natin may iwasan no? Gusto talaga di natin may iwasan. Pero sa biyaya ng Diyos. Sabihin nyo nga, sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Alam niyo, minsan kahit gaano kahaba yung pasensya, ako tinatanong ko ni Alfie, sabi ni Alfie, nagagalit ka ba, Pastor Jay? Sabi ko, oo naman. Nagagalit ako. Ibig sabihin, talagang kahit gaano kahaba yung PC ni Ninang Lolit niya, yung haba ng PC niya, nagagalit din niya. Mas mahaba ang PC ni Ninang Lolit, PC ng pasensya kaysa sa akin, pero nagagalit din niya. Amen. Ibig sabihin, talagang minsan nagpupunti tayo. Pero lagi natin tatanda, bantayan pa rin natin ang ating mga salita. Amen po. Sa biyaya at grasya ng Panginoon. Amen. Sa biyaya at grasya ng Panginoon. Imagine ninyo, no? Imagine ninyo, no? Pag-uwi, at bigat-bigat ang problema mo sa labas ng bahay, pero pag-uwi mo sa bahay, yung asawa mo, yung mga anak mo, ang ganda ng usapan mo, no? Parang nakaka-encourage ka, na-encourage ka, no? Parang yung bahay is yung safe place. Amen? Kasi hindi kasi ganun galing sa ganung bahay. Kung di tayo galing sa ganung tahanan, magsisimula sa tahanan natin. Magsisimula sa natin. Yung mga anak na, kung ang pamilya natin kinagisna ng maliliit pa tayo, hindi ganun. Yung pamilya kagigisna ng mga anak natin, sa pamilya natin, magsisimula tayo sa natin. Amen? So, napaka-unfair ng sitwasyon, gaano man kahirap, gaano man kalaki yung problema, let us speak kung ano yung gusto natin makita, and let us speak life. Amen po? Amen. Amen. Huwag niyo sabihin para sa katabi ko yan. Para sa atin to. Huwag niyo tignan yung asawa niyo. Huwag niyo tignan yung katabi niyo. Para sa atin to. Amen po? Sabi mo nga sa sarili mo, para sa akin yan. Hindi pa kasi na para sa iyo yan, para sa iyo yan. Okay? Sabi po rito, spouses, speak love instead of blame. Amen. Speak love. Pwede ka namang mag-correct with love. Amen. Pwede ka namang mag-correct. Lovingly correcting. Ba nun? Nagkakorek ka lovingly. Amen? Parang yung mga anak, no? Parang papagalitan mo, papaluin mo, pero i-explain mo. Kaya ko ito ginagawa kasi mahal kita. At kung hindi kita mahal, walang ibang magsasabi. Kung hindi ako nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo, mababayaan kita ng ganyan. Amen? Amen? So yung motive natin kung bakit tayo nagko-correct is because of love. Sabi rito, sabi rito, believers, speak life to your brethren. Okay? Tayo mga believers, let us speak life. Ano yung sabihin ng speak life? Speak health, speak life, speak prosperity. Amen? Na kapag nakausap ka, yung hopeless,
nagkakaroon ng hope. Amen. Kahit sinabi na ng doktor, wala ng pag-asa. Kahit sinabi ng siyensya, hindi ka na gagaling. Pero because there is power in our declaration, sasabihin natin, kapatid, may magagawa pa rin ng Panginoon sa sitwasyon mo. Hindi natin pwedeng limitahan ng Diyos. At kung ako tatanungin, naniniwala ako, gagaling ka. Amen? So, kailangan lang natin mag-speak ng life. No? So, tulad ng sinasabi natin, yung faith, hindi natin dinideny yung existence ng problema. Okay? Yung faith, hindi natin dinideny yung existence ng problema. However, nagkakaroon tayo ng bagong perspective na ang Panginoon ang may control sa aking sitwasyon. Amen? Hindi ko man alam yung mangyayari bukas, pero importante, kilala ko yung may hawak ng aking mga bukas. Hindi ko man control yung sitwasyon. Hindi ko man control yung aking mga anak. Hindi ko man control yung aking asawa. Hindi ko man control yung boss ko. Ang importante, kilala ko siya na may control ng lahat ng bagay sa aking buhay. At yung mga bagay na imposible sa tao, ay posible at hindi mahirap para sa Diyos. Amen? So, kapalagpagan po natin ang Panginoon. Let us speak life. Amen? Tayo po ay magbigay ng kalakasan. Okay? Tayo po ay magbigay ng buhay. Okay? So, ang iyong salita ay pwedeng maging sanctuary, no? Na pwede kang, parang sanctuary, parang resting place. Ang iyong salita is pwedeng maging battlefield na makakapagdulot ng kaguluhan. Okay? At ito yung gusto kong part, yung the tongue in our faith. So ano yung part ng ating tongue sa ating faith? Sabi, ang faith daw po is voice activated. Ang faith ay voice activated. Di ba? Meron tayong mga devices ngayon na yung ilaw, pwede mong kontrolin sa pamamagitan ng boses. Alexa, lights on. No, dati kailangan mo pang pindutin. Ngayon, sabi mo lang, Alexa, lights on. Ang bubukas na. Okay? Kung gusto mong patayin, voice command din. The same thing with our faith. Amen? So, binasa natin kanina sa Mark chapter 11:23 na ano man yung nasa puso mo, kailangan mo sabihin para ma-activate. So, hindi lang sapat na kailangan sa puso mo lang. Okay, di ba sabi, when you believe in your heart and confess through your mouth, you will be saved. Hindi mo lang kailangan believing. Okay, good yung believing. Pero kapag believing lang without confession, medyo kulang. Amen? So kailangan sabihin mo yung gusto mong mangyari sa iyong buhay. Amen? Kung gusto mong maging pinagpala, kailangan i-declare mo, Lord, ako ay lubos mong pinagpala. Amen? Ako ay pinagaling mo. Okay? Ako ay pinalakas mo. Sinabi ng Biblia mo, ako ay pinagpala. Sinabi ng Biblia, ako ay magaling na. Ako ay hindi mo ilalagay sa hulihan. Ako ay ilalagay mo sa ulahan. Hindi mo ako ilalagay sa ilalim. Ilalagay mo ako sa ulahan. Tatanggalin mo ako sa buntot. Ilalagay mo ako sa uluhan. At ano man yung gawin ng aking mga kamay, ano man yung tapakan ng aking mga paa, ano man yung salitang lalabas sa aking mga bibig, ito ay pagpapalain mo. Amen. So yun po yung ating maging declaration. Kailangan sasabihin po natin. So, speak po natin kung ano po yung gusto nating makita. Okay? Hindi yung nakikita mo yung makaka-apekto sa sinasabi mo. Amen. Ngayon, ang ganda ng mga words natin. Pero pag-uwi natin sa bahay, sometimes yung circumstansya natin nagdi-dictate kung ano yung sinasabi natin. Tama? Sometimes kung ano yung sitwasyon mo, yun yung nagtutulak kung ano yung sasabihin mo. Ganun yung kinalakihan natin. Amen? Pagka hindi maganda yung sitwasyon, ano lalabas sa bibig natin? Hindi maganda. Kapag hindi maganda yung nararamdaman natin, ano lalabas sa bibig natin? Hindi maganda. So yung circumstansya, yung nagdidictate ng word natin. Pero sabi sa Bible, let your word create your reality. Okay? Hayaan mo yung words mo, yung mag-dictate kung ano yung magiging circumstansya mo. Amen po?
Hayaan mo yung words mo yung mag-create ng iyong mga circumstansya. Okay? Because there is power kapag kino-confess po natin yung Word of God. Amen po? Ang Word of God yung reality natin, hindi yung ating mga circumstansya. Gano'n ka, hindi maganda yung circumstansya natin, hindi yan yung reality mo. Yung reality is yung sinasabi ng Word of God sa iyo. Amen? Kahit hindi ka pinapahalagaan ng iba, kahit hindi alam ng iba yung value mo, sabi sa Bible, you are deeply valued. Amen? Kahit hindi alam ng iba yung halaga mo, sabi sa Biblia, ikaw ay napakahalaga. Amen? Ibinigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak para sa iyo kasi napakahalaga mo. Amen po? So yung ating faith, kailangan po kino-confess po natin. Amen? Kasi ang ating faith ay voice activated. Amen? Kung meron kang gusto mangyari sa buhay mo, simulan mo ng bigkasin ngayon. Amen? Kung meron kang gusto mangyari sa negosyo mo, simulan mo ng bigkasin ngayon. Kung meron kang gusto mangyari sa pamilya mo, simulan mo ng bigkasin ngayon. At kung meron kang mga salitang hindi maganda na mabibigkas, kontrolin mo na yung bibig mo, takpan mo na. Amen? At hayaan mo munang ang magandang salita yung lumabas sa bibig natin. Amen? Parang ang hirap, no? Parang ang daling sabihin, no? Sabi mo nga sa katabi, sa biyaya ng Panginoon. Amen. Sa biyaya ng imposible sa tao, pero hindi imposible sa ating Panginoon. Amen po? Okay. So number 1, paano ba natin mariridim yung tongue natin? Ito na. Okay, number 1, let us surrender yung ating mga tongue sa Holy Spirit. Okay, let us pray. Lord, pag-isip pa lang natin sa umaga, Lord, hawakan mo yung aking dila. Ang dila ko, Lord God, ay maging daluyan ng pagpapala. Ang dila ko ay maging daluyan ng buhay. Ang dila ko, Lord God, ay maging pagpapala sa mga ririnig, maging pagpapala sa aking pamilya. Amen? So kung nakasanayan natin yung mahabang panahon na hindi natin nakokontrol yung dila natin, Lord, sa biyaya at sa grasya, sa kapangyarihan ng Holy Spirit, ang lalabas na sa dila ko, hindi na reklamo, kundi pasasalamat. Amen. Ang lalabas na sa dila ko, hindi na galit, kundi pag-ibig at pagpupuri. Amen. Ang lalabas sa dila ko, hindi na reklamo, kundi pagpupuri at pagsamba. Amen po. Amen po. The more na pinagkakatiwala natin sa Holy Spirit, yung ating mga dila, at alam niyo po, we will be guided. And sa umaga pa lang, Lord, ikaw na po yung panguna. Amen. Number 2, paano ba mariritin yung ating mga dila? Fill your mouth with the Word of God. Amen. Hindi lang pag-Sunday. Amen po. Hindi lang pag-Sunday. Hindi lang pag-Bible study. Dapat every day. No? Huwag mong gawing source, huwag mong gawing huwag lang Sunday. Huwag lang Sunday. No? It must be every day. No? Ano man yung pangako na Diyos pag may mga problema ka? Ano yung hanapin mo kagad? Ano yung sinasabi ng Diyos tungkol sa aking circumstansya ngayon? Amen? Kung ikaw ay may sakit, ano yung sinasabi ng Word of God? Sa mga latay mo, ako ay pinagaling mo na. Amen? Kapag ikaw ay may mga pangangailangan, sabi doon, the Lord will supply all my needs. Pag sinabi bang all, kasama doon yung mga bayarin. Pag sinabi bang all, kasama doon yung mga pangangailangan. Pag sinabi all, kasama ba doon yung pang-araw-araw. Pag sinabi bang all, kasama yung mga tuition fee. The Lord will supply all. Amen? Kailangan i-remind natin sarili natin, all. Amen? Tayo kasi minsan, Lord, all, pero Amen? Lord, pero naniniwala ko, Lord, pero Lord, nandiyan na yung miracle. Lord, binabaliktad na. Amen. Binabaliktad na yung metro. Sometimes, we don't know kung paano. Kasi kung alam mo lahat, hindi mo na kailangan ng faith. Sometimes, yung solution, hindi sasabihin sa iyo ng Diyos kung paano. Kasi kung alam mo na yung solution, hindi ka na aasa. Depende ka na sa alam mo.
Didepende ka na sa laman ng bangko, didepende ka na sa taong lalapitan mo. Darating ang panahon, yung lalapitan mo, hindi mo malapitan. Yung laman ng bulsa mo, hindi sasapat. Dati ni parang may ganun tayo mga sirkumstansya para ma-realize natin na tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magsagip at tumulong sa ating mga pangangailangan. And we don't know kung paano, pero one thing for sure, He will surely provide. Amen? Kung mo nang alamin kung paano, at huwag mo na rin turuan si Lord kung paano. Lord, kausapin mo si sister. Marunong ka pa kay Lord. Lord, kausapin mo yung boss ko. Lord, kung mo papasukin yung katrabaho mo, para ako yung marunong ka pa kay Lord. Iba ang kaparaanan ng Diyos. Iba yung kaparaanan natin. As mas maganda, kung hindi man nangyari yung kaparaanan mo, ito nakuha ko kay Kuya Randy, kung hindi man nangyari yung plano, mas maganda yun. Kasi mas maganda yung plano at yung resulta ng plano ni Lord kaysa sa atin. Amen? So huwag ka mawawala ng pag-asa. So fill your mouth with the Word of God. Instead na gossip, instead na worry, instead na galit, let us fill our mouth with the Word of God. Amen? Alam niyo po, pinagpala tayo ngayon. Dati kailangan pang magdala ng mga Bible na malalaki. Ngayon sa cellphone mo, okay, meron ka ng Word of God. Amen? At babantayan natin yung mga pinapapasok natin sa isip. Walang ibang sa isip at puso natin, walang ibang magbabantay ng ating isip at puso kundi tayo. Amen? Hindi lahat ng kumakatok sa iyong isipan at puso, papasukin mo. Hindi lahat panonoodin mo. Amen? Kailangan, we must learn how to say no. Kapag hindi na blessing yung pinapanood natin, stop it. Kapag hindi na blessing yung pinapakinggan natin, tigilan mo na. Okay? Life is too short. Hanapin mo yung magbe-benefit ka. Spend your time with the Word of God. Amen? Ano ba naman yung 30 minutes with the Word of God? Okay? Ano ba naman yung 1 hour na nakakapanood ka nga ng Netflix 3 hours, 4 hours, walang tayuan. Nakakapanood ka nga ng sine 2.5 hours, walang sila. Sa church, 2 oras tayo, panay tayo mo. Amen. Nakakano ka nga sa sinihan nang hindi mo ginagalaw yung cellphone mo. Kapag nakafocus ka sa church, minsan, okay lang naman gamitin yung cellphone basta yung Bible. Okay? Huwag tayo magagamit ng ibang app na madidistract tayo. Amen? Amen po ba yun? Ang Life Giver Church Taguig people, hindi tayo gumagamit ng ibang app during service. Amen po? So, kasi biruin nyo 2 hours, sa isang araw, ilang oras? 24, sa isang linggo, sige, ilang oras? 140, 24 times 7? 168. 168 hours! Meron tayo sa isang linggo, mga kapatid. Alam niyo kung gano'ng karami 168 hours? 168 hours, 2 oras na sa church. Nag-cellphone ka pa ng ibang application. Tapos pag dumating yung problema, magtataka ka. Bakit ganito yung buhay ko? Amen? Ano yung pinapapasok mo sa isip at puso mo? Amen? Ano yung pinapapasok natin sa puso at isip natin? Amen? 2 hours na service. Listen, kasi Pastor Jason nagturo, ang haba, 2:30 inabot tayo. Okay? Pagka singing ng Lord, medyo maikli. Okay? Pag si Pastor Jason, mahaba rin magturo si Pastor. Sabihin, walang ibang magbabante sa sarili mo kundi ikaw. Amen? Amen po? Amen? So wag mong pagdamutan yung sarili mo, no? Fill your mouth, fill your heart, fill your mind with the Word of God. Amen? Alam niyo po, the more na kumakain ka ng Word of God, the more na nagugutom ka. Okay? Bakit yung iba parang, tamad ako eh. Di ba parang ganun, di ba? Real talk tayo, minsan tinatamad tayo magbasa ng Word of God. Minsan tinatamad tayo mag-pray. Subukan mo kasi. Pag sinubukan mo,
Yung susunod, mauuhaw ka na. Parang ganito, parang exciting, sakto. Amen? Tapos yung araw mo, instead na magagalitin ka na sa boss mo, papatulang mo yung boss mo, then puno-puno ba ng word of God sa puso mo, ningingitian mo na yung boss mo. At magtataka yung mga tao na kapaligid sa'yo, wow! Ano ngayon na nakain mo? Word of God. Amen? Word of God. Sabi mo nga sa katabi mo, Amen! Conclusion na po tayo. And then number 3, importante po ito, practice, silence, and wisdom. James chapter 1 verse 19, be quick to hear and slow to speak. Okay? Be quick to hear and slow to speak. Practice silence and wisdom. Hindi lahat kailangan mong patulan. Amen? Hindi porket sinaktan ka, may mali sa'yo. Minsan, yung mali yung mga taong, nasa mga taong nananakit sa'yo. Amen? So, hindi mo kailangan pagtanggol minsan yung sarili mo. Amen? Minsan niya kailangan mo magpatawad. Amen? With Jesus, hindi naman niya deserve yung kapatawaran ko. Kung alam mo lang, hindi niya deserve yung kapatawaran ko, pero deserve mo yung peace. Amen? Hindi naman deserve yung kapatawaran mo, pero ikaw deserve mo yung peace of mind. Kapag ikaw ang nagpatawad, ikaw ang unang nagbe-benefits. Amen? So, minsan, mamimili ka eh. Tama ako o masaya ako. Minsan hindi parehas sabay eh. Minsan hindi parehas tama ka at masaya ka. Minsan magpapaubaya ka, pero later on, ikaw naman yung masaya. Minsan ikaw yung uunawa for the sake lang na magkaroon ka ng kapayapaan. Amen po. So practice silence and wisdom. Lalo sa mag-asawa, mga kapatid. Amen. Lalo sa mag-asawa. Okay? Minsan hindi usapin kung sino yung tama. Minsan, ang usapin is, ano ang tama? Sabihin nyo nga, hindi usapin kung sino ang tama. Ang usapin is kung ano ang tama. Ano ba yung tama? Ang tama is, huwag nyo nang alamin kung sino yung tama. Ang tama is magpunawaan lang. Kasi at the end of the day, tayo lang din yung masasama. Kapag nanalo yung mister mo, masaya ka. Pag nanalo ka sa argument yung mag-asawa, masaya ka ba na nakikita mo yung asawa mo nasaktan? O kung ikaw naman, nanalo yung mister mo, tapos ikaw nasaktan ka, sabi mo yung asawa mo, yung mister mo, magiging masaya. Hindi. So ang usapin dito, hindi kung sino yung tama, ang usapin dito is kung ano yung tama. Amen po? So, practice silence and wisdom. Huwag naman sobrang tahimik. Iba naman yung sobrang tahimik. Kailangan magsasalita rin tayo pag kinakausap tayo. Minsan nag-aaway tayo kasi hindi tayo nag-uusap. Kailangan din mag-uusap. Amen po? So, let me end with this po. Every word is a seed. Tulad na sinabi ko kanina, yung bawat seed, yung bawat buto, hindi nag-show yung fruits niya immediately. Hindi lumalabas yung bunga immediately. Meron ba kayo nakita na nagtanim kayo, may bunga ka agad? Meron ba ganun? Wala. Ang buto, pag tinanim mo, ilang buwan bago magbunga. Amen? At kung ano man yung bunga, ito ay kakainin o aanihin mo. Okay? Ganun yung word of God. Amen? Sabi po sa binasa natin sa Proverbs 18:21, They that love it shall eat the fruit. So hindi aksidente kung bakit ginamit yung word na fruit. Kasi ang bawat salita na meron tayo is parang buto. Okay? At kung ang tinatanim natin is word of bitterness, ano yung buhay na magkakaroon tayo? Ano yung destiny na meron tayo? Sa tingin mo ba, puno-puno ng buhay o puno-puno rin ng bitterness? Amen? Tulad ng sinasabi ko, minsan hindi deserve ng mga tao at hindi ko ini-invalidate, no? Kung ano man yung naranasan ng bawat isa sa atin. Alam ko meron sa atin mga nasaktan dito. And I know, minsan hindi deserving yung mga taong nakasakit sa atin na patawarin. Pero tulad ng sinasabi ko, deserve mo yung peace. Amen. Deserve mo yung peace of mind. Deserve mo yung happiness. Amen. Kaya nagpapatawad, hindi para sa Kanya, kundi para sa kapayapaan mo mismo at sa kaligayahan mo mismo. Pwede ba sabihin mo nga sa
katabi mo, I forgive you. Parang hina. Okay. Mamaya pag-uwi po natin, mga kapatid, sa bahay, kunin niyo yung cellphone niyo. Okay, pag-uwi, kunin niyo yung cellphone niyo. At mag-message kayo ng I forgive you sa mga taong nakasakit sa inyo. Amen. Yung mga taong nakapagsalita sa inyo ng hindi maganda, yung mga taong mahabang panahon na, i-message nila. Hindi man nila deserve yung forgiveness, deserve mo naman yung peace of mind, at deserve mo naman yung happiness. Amen? Sabi mo nga sa iyong katabi mo, be happy. Amen. And if you keep speaking faith, peace, and blessing, your life will bear that fruit. Kapag ikaw daw ay nag-i-speak ng faith, nag-i-speak ka ng word of peace, nag-i-speak ka ng word of blessing, your life will bear that fruit. Amen? Sabi po sa Proverbs 13 verse 2, from the fruit of their lips, people enjoy good things. Napakagandang verse po. So, from the fruit of their lips, people enjoy good things. Kung gusto mo mag-enjoy sa mga good things sa buhay mo, simulan mo nang magtanim ng magagandang salita. Amen po? Amen? Unang-una siguro, unahin mo na yung sarili mo. Speak blessing to yourself. Amen? Umarap ka sa salamin, okay? Bagong gising ka, wala mo ng hilamos, wala mo ng toothbrush, umarap ka sa salamin. Sabi mo sa salamin, pinagpala ka ng Panginoon. Amen? Ikaw ang pinakamagandang nilikha ng Diyos. Speak life to yourself. Amen? Kapag may sakit ka, speak life to yourself. Kapag ka meron kang nararanasang hindi maganda, speak life to your situation. Amen? It is one thing na ikaw ay naniniwala. It is another thing na tatayo ka, haharapin mo yung problema and you will speak the word of God over sa mga situation. Ano yung sinabi ito sa may Mark 11:23? Speak to your mountain. Hindi sinabi doon na, may mga time na Lord, may mountain ako. Pero may mga time sasabihin ni God, anak, speak to your mountain. Okay? May mga time, Lord, may mountain ako. Pero may mga time, kinakausap ko si Lord. Pero may mga time, kailangan mo nang kausapin yung problema mo. Kailangan mo nang kausapin yung mountain mo. Kailangan mo nang harapin yung mountain mo. And speak life. And speak the word of God. Amen. Over your situation. Amen. And God is faithful. Amen. Ano naman po yung sabihin natin sa verse 24, Mark 11:24, ito ay pangyayarihin ng ating Panginoon. Amen po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Amen. Mawitin natin ulit yung kanita natin kanina. Yung goodness of God. Amen. Your goodness, stay after me. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, ang aming reality, yung aming identity, yung totoong sitwasyon namin ay hindi nakabase sa sitwasyon na meron kami. Yung totoong kalagayan namin ay hindi nakabase sa sitwasyon na meron kami, kundi ang totoong kalagayan namin is nakabase sa salita mo na sinasabi mo sa amin, Panginoon. At salamat, Panginoon, na sinabi mo sa amin, kami po ay pinagpala mo. At sino mang pinagpala mo, no one can curse. Sino mang pinagpala mo, ay hindi kayang sumpain ni naman. Sino mang pinagpala mo, ay pinagpala mong tunay, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, dahil kami pinagpala mo, Lord God. Surely, goodness and mercy will follow us all the days of our lives, Panginoon. Salamat, Panginoon, na hindi yung sitwasyon namin negatibo yung aming realidad. Ang aming realidad ay yung salita mo na nagbibigay buhay sa amin, Panginoon. At salamat po, Panginoon, tulad ng sinabi sa Joshua, Lord God, kami at ang buo namin sambayanan, Lord God. We declare, Lord God, at ang buo namin sambayanan, we will serve
the Lord, O God. Salamat, Panginoon, na aabutin mo yung aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon, na hindi ka pa po tapos sa aming mga buhay. Marami ka pa pong magagandang bagay na gagawin sa aming mga buhay. Marami ka pa pong bagay na gagawin sa aming mga sarili, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Instead na kami po yung magreklamo, instead na kami po yung magsabi ng mga negatibo, we will start speaking life, Lord God, over sa aming mga sarili, over sa aming mga situation, O God. Salamat, Panginoon, na we have the same power, creative power, kung paano nilikha yung mundo sa pamamagitan ng salita. Lord God, yung aming mga sitwasyon, Lord God, you will create something new, something great sa aming mga sitwasyon sa pamamagitan po ng aming mga declarations sa aming mga buhay. Salamat po ng marami, Panginoon. Lord, we declare life over, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Amen. We declare life, Lord God, Panginoon, sa pamilyang nire-represent ng bawat isa. We declare prosperity, Lord God, sa iyong mga anak, Lord God. Sinabi mo, long and satisfied life, Lord God. Ano mo po yung makakapag-satisfied sa iyong mga anak, Lord God? Hindi ko man po alam yung measure, pero one thing for sure, Lord God, isa-satisfy mo yung mga anak ko, Panginoon. Salamat po, Lord God, that this is the year of restoration, O God. Panginoon, i-restore mo yung mga bagay na nawala. Amen. I-restore mo yung mga relationship na nasira, O Diyos. I-restore mo yung mga bagay na ninagaw ng kaaway sa amin. I-restore mo yung kalusugan na nawala sa amin. Ibabalik mo lang higit pa, mas maganda pa kaysa sa dati, O Diyos. I-restore mo yung kapayapaan. I-restore mo yung joy. Lord God, i-restore mo yung kagalangan sa aming puso. I-restore mo, Lord God, yung excitement, Lord God. Panginoon, i-restore mo yung fire sa aming mga puso, O God. Salamat po, Panginoon, at today, Lord God, Panginoon, patuloy namin tinitiklara na ang salita mo, Lord, ang maghahari at ang realidad sa aming buhay. Hindi yung aming nararamdaman na negatibo, hindi yung nakikita namin negatibo, kundi ang salita mo ang siyang magiging realidad ng aming mga buhay. Salamat po ng marami na we are greatly blessed, highly favored, and deeply valued and extravagant in love. Salamat po ng marami, patuloy na pagpalain po ang bawat isa. Amen. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Thank you, Dad. So let's continue to make a note of prayer. Hallelujah. We thank you, Jesus, this morning, using our mouth, using our tongue, we will declare your goodness in our lives, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness and of your love. Love you, Lord. For your mercy never fails me. You never fail us, Jesus. All my days we are held in your hand, safe in your hand. Hallelujah. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Hallelujah. Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I can sing hallelujah. I love your voice, Jesus. I love your voice.
your mouth, using your tongue, declare the goodness of God in your life right now. Hallelujah! You are good, Panginoon. Hallelujah! Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We declare your goodness, Panginoon, on our lives. Hallelujah. You have been so, so good on our lives. So good. With every breath that I am of the goodness of Jesus. Lord, thank you for reminding us once again that we have the same authority as you, Panginoon, that when we speak life, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for a very great reminder this morning, Panginoon, of our power to declare, Panginoon, sa buhay ng bawat isa and be a blessing, Panginoon, and speak life, Panginoon, hindi lang sa buhay namin, but sa buhay ng mga tao sa paligid namin, Panginoon. Lord, again, we bring back to all the glory, honor, and praises, and thanksgiving. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Are you ready to celebrate this day with Jesus? Hallelujah. Lord, you are good, and your mercy endures forever. Amen. Thank you, Jesus. Again, we declare your goodness. Thank you, Lord. Hallelujah. Celebrate this day with you, Jesus. That's it. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good. Your mercy endureth forever. Lord, you are good, and your mercy endureth forever. Lift up your imagination. Sing hallelujah. Worship you, who you are. Oh, we worship you, Lord. We worship you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good all the time, and all the time. But you are good. Just declare you are good, Jesus. And all the time, and all the time. Jesus, you are good, Lord. You are good all the time, and all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Worship you. Hallelujah, hallelujah.
Tonight, let's all together declare the benediction of the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Our supernatural God will do supernatural things in our life. We are greatly blessed, we are highly favored, and we are deeply loved by God. God bless all.